your full name and your question. Welcome. Para po kay Sir Jerome Adonis. Yung pangalan niyo muna, Angie miss. de la Cruz, Filipino Star. Yes. Kanina po sinasabi nyo na hindi dapat 100, dapat 150 ang kailangan na ibigay. Ano po ba yung pamantayan nyo at nasabi po nyo na dapat 150 yung dapat ibigay kung may ibibigay na wage hike? Hindi po, hindi ko sinabing 150. Ang sinasabi ko pa kanina, yung halaga nung basic needs ngayon para masuportahan yung 5 members in every family, almost 1,200. Okay? Ang sinasabi po namin, yung 100 pesos na ipinasa sa second reading ng Senate, mababa po yan, kulang ibig sabihin, dun sa pangangailangan para maging 1,200. Alam nyo po, yung sinasabi, very clear yan sa ating konstitusyon. Ang kailangan para mabuhay ang pamilyang Pilipino na nasa level ng disente, ang nakalagay po, living wage. Living wage, kahit i-research natin. Pero pag tinignan po natin yung totoong sahod ng mga manggagawa, even sa NCR na 610, mas mababa sa ibang rehiyon, magkatunog pa rin po nung living wage. Living. In short, living. Kasi hindi ho namin mabili-bili, ultimo yung mga pinaka-basic man lang. Alam nyo kami mga manggagawa, sumabay kami sa pagiging high-tech. Sa totoo lang po. Naka-ATM din kami kung kayo naka-ATM. Kaya lang yung ATM namin nakasanla sa maraming mga iba't ibang forms ng sanlaan kasi kulang yung laman para mabuhay yung aming pamilya. So, ibig pong sabihin, yung family living wage kahit kailan hindi pa yan, wala pang pasahod na nangyari sa Pilipinas. Kaya ina-assert po namin kasi yun ang aming constitutional right. Ngayon, whatever amount na kayang ipasa sa pamamagitan ng legislation, sa pamamagitan ng pang-engage namin sa RWB, sa Regional Wage and Productivity Board, ay i-welcome ho namin yan bilang contribution sa unti-unting pag-abot doon sa family living wage in the future. Kasi, alam nyo, hindi naman kami nangihingi para sa luho in the first place. Very clear po, araw-araw kami nagpapagod, nagtatrabaho. Lahat tayo nagbabanat ng buto. Nakakalungkot kasi nakikita natin every year lumalabas yung survey, ang nakalagay, tumaas ang produktibidad ng mga manggagawang Pilipino. Validation yun na nagpagod kami, nagtrabaho kami. In yet, yung sahod namin, Diyos mio, huwag na tayo magkwentahan. Diba? Alam nyo po yan, alam natin lahat yan pare-pareho. Next year, lalabas ulit yung, the same year, lalabas yung Forbes Magazine report. At makikita namin, tumaas ng tumaas yung yaman ng mga iilang negosyanteng Pilipino, itago natin sa pangalang nangunguna na si Manny Villar. Ibig sabihin po niyan, binabalidate yung pinagpaguran ng mga manggagawa at ng ating mga kababayan. Kumita yung bansa, kumita, pero napunta sa kanila. Pag manghihingi kami ng dagdag na sahod, ayun, binanggit na, yung pinakamaliit sa pinakamababang kwenta, 7.1%. Pwede ba naman, napaka-just naman nun. No, na para ibigay. At the same time, pag binigyan nyo ho kami ng dagdag na sahod kahit papano, ang translation yan sa ekonomiya. Di ba? Alam nyo, babalikan ko lang yung argumento ni Secretary Balisacan ba ito? Sorry po Si Secretary Balisacan, sabi niya, ang wage increase will hurt the economy. So yan po ang kanilang parating linya. Sorry to say, ang nakasasama sa ekonomiya, hindi yung pagdagdag na sahod, yung pagpapanatili ng mababang sahod. Yun ang nakakasama sa economy. Bakit? Mababa yung kakaya namin bumili ng mga pangangailangan and therefore, yung produkto sa palengke, sa market, hindi namin mabili. Tigil yung ekonomiya. Samantalang, ang posisyon namin, yung wage increase ay makaka-enhance sa ekonomiya. Simply because, pag mataas-taas yung sahod namin, di ba? Di ba? Imbis na maglalakad kami, sasakay kami ng pedicab. Imbis na maglalakad, sasakay ka ng tricycle. Imbis na mabibili mo yung mga pinaka-basic needs, yung mga produktong hindi mabili sa palengke, mabibili namin, gagalaw yung ekonomiya natin. So kaya po, yung mga argument nila na pinagmumulan, nagmumula lang sa sobrang makasarili, sila lang yung gusto mabuhay, no? Kami, mga manggagawa na araw-araw nagpapagod, gusto na lang pagtiisin dun sa kung ano yung gusto nilang ibigay. Diba? Unfair po yun. Kaya kami, ay magpapatuloy po talaga sa iba't ibang forms ng engagement para makuha naman natin yung karapat-dapat na para sa mga manggagawang araw-araw na nagpapagod.
May follow-up lang po kay Sir Africa. Being an economist po, ano po ba yung ideal na in pesos, ideal na dapat na Minimum wage. posible na maitaas? Batay po sa kasalukuyang estado ng buhay ngayon. Ideal na Particularly taas. in Metro Manila po. Yes, ideal na taas. Sige. Ano yung nakikita niyong dapat na ideal na itaas? Well, ang tanong kasi dyan, magkano yung dapat natatanggap eh. Ang problema kasi, ang usual pag unawa sa ideal, ano yung katanggap-tanggap sa negosyante. Sa amin, ayaw namin magmula dun sa ano yung pag negotiate anong katanggap-tanggap sa negosyante. Kailangan depende, anong kakaya ng negosyante. Sa amin po, suportado namin yung 750 pesos na wage hike. Lalo't-lalo na, sa aming computation, yung family living wage ngayon, dito sa NCR, ay halos 1,200 pesos na per day. Tapos sinasabi palagi, hindi, sa mga probinsya, hindi pwede masyadong mataas yan. Sa aming parehong computation, across 17 regions, may 2-3 region lamang na outlier na 900 to 1,000 ang family living wage. Meron tool actually ng BARP na halos 2,000 pesos ang family living wage. Pero kung i-average across all regions, all 17, kung kukunin yung pinaka-median na family living wage, 1,200 pesos sa ngayon actually yung family living wage. Pwede siya ipatupad bilang national minimum wage. Bigay na natin yan dun sa mga region na 1,000 lamang yung family living wage. Pero sa amin, yun ang ideal na dapat ibigay. Kakayanin pa siya ng mga negosyante. Sa amin gusto namin i-stress, ito ay manggagaling sa tubo. Hindi ito kailangan ipasa bilang dagdag na presyo. At kung ang dami-dami binibigay ng gobyerno para suporta ng tubo ng mga negosyante, yung create law lamang halimbawa, mula na ipatupad yung create law, more or less 500 billion pesos na yung binigay sa mga negosyante. So dagdag na tubo sa kanila yan. Even itong 100 peso wage hike, it-apply siya at most 175 to 200 billion pesos lamang for sa isang taon ng gastusin para doon. So kung ang laki na binigay ng tax subsidy dun sa mga malaki negosyante, naiipon niya ang taon-taon, ano ba, yung malaking bahagi niyan, ibalik na lang sa mga negosyante para makatulong sa kanilang mga pamilya, sa kanilang komunidad at sa ekonomiya. So kami, ideal na yung panghawakan namin, ang ideal na yung family living wage, kaya siya patupad. Sa mga micro and small na maaari doon medyo mahirapan, pwede mong bigyan ng wage subsidy. Na practical ng pamahalaan yan yung pagbigyan ng wage subsidy. At lalong-lalo na, huwag kumawala tayo sa pag-iisip na mayorya ng establishment ay micro. Minority lamang ng mga manggagawa ay nasa micro and small. Dahil minority lamang yan, pwede magbigay ng wage subsidy ng gobyerno para maabot yung family living wage na yan. Maliban pa ito sa direct subsidy, all the mga worker training, productivity increases, tax breaks, marami bang suporta sa micro and small para magbigay ng mas makapulang sahod. Saka sa mga sagot ng panelists, very very interesting ha. Ang sabi nila 1,200 pesos per day ang ideal family living wage, and ang increase should be 750 instead of 100 pesos ang ideal amount. Ano pang mga tanong? May tanong dito na sinagot naman kanina by our panelists, baka gusto pa ninyo i-elaborate. Ang sinasabi ng mga anti-wage increase, paulit-ulit na inflation daw is it will have a catastrophic effect daw on inflation. Nag-agree ba kayo or hindi? Lang. Hindi totoo na ang wage increase ay inflationary. Walang kinalaman ang dagdag sahod sa inflation. Pero bakit may inflation? One, dahil po may lingguhang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ikalawa, dahil merong pong monopoly control yung mga negosyo doon sa araw-araw na pangangailangan natin. So nilalaro nila yung supply and demand kasi sila yung may control. So I think yun ang isa, 2 points sa part namin na nakikita namin kaya merong inflation rate na patuloy na pagtaas. So again, uulitin ko, walang kinalaman ang pagtaas ng sahod sa inflation rate. Kasi kahit hindi ho kami umihingi ng dagdag na sahod for the longest time, walang dinadagdag na significant wage increase, yung presyo ng mga bilihin, yung inflation rate ay patuloy na tumataas. Maraming salamat sa clarification. Sino mga senador ang mas sympathetic sa labor na gusto nyo pasalamatan, if ever, sa 3 panelists natin? Sino ang mga Congress people? Na-mention nyo kanina si Senate President Supiri, Congresswoman Arlene Brosas. Are you optimistic na ipapasa ito ng Senado sa Kongreso?
anong tansya ninyo, anong reading ninyo sa legislative process? Papasa ba itong 100 pesos? And last week nandito si ECO President Mr. Sergio Ortiz Luis. Ang appeal niya, kung pinasa daw ng Kongreso at Senado to, sana daw ibito daw ni President Bongbong Marcos itong bill. Kasi sabi niya, the economic managers are all against it daw, sabi niya. Wala daw economist daw na nasa gobyerno daw na in favor of this. Anong reaction ninyo? Will this pass in Congress and Senate? And anong reaction niyo sa possible veto, if ever? Sige, well, again, wini-welcome namin yung mga senador na nagpasa. At siyempre, Sino sila? Mga pangalan nila? Siyempre po sa pangunguna ng Committee on Labor sa Senate, si Senator Jinggoy, at iba pang mga senador, no, na sumuporta dun sa pagpasa. Again, nakukulangan kami, pero sana ipasa na kagad sa third reading ng Senate. Okay, the moment po na pumasa sa third reading ng Senate, immediately itatransfer ito sa House of Representatives. So same na process, paghihiringan. Para po hindi masayang yung pagod, laway natin pare-pareho, inuulit namin yung challenge kay Committee on Labor sa House of Representatives, Carlo Nograles. Magpatawag po siya kayo. chairman. Siya po ang chairman. Magpatawag po kayo ng hearing para makaharap po kami mga labor leaders, siyempre, at iba pang pwede nating imbitahan. Si Sir Sunny, pwede natin imbitahan para makita yung buong larga ng ekonomiya, kung kaya bang ibigay o hindi. At handa po kami na mag-present ng lahat ng kinakailangang data at isa-isang sagutin yung binabanggit nila na inflationary, magtatanggal ng mga manggagawa, no? At iba pa. So, kami po hindi nagtataka doon sa posisyon ng ECOP eh. Kasi during the hearing sa Senate, ang term ng ECOP, sabi nila, any amount, ganun yung term nila, ay mahihirapan sila. So, nagmumula doon sa sobrang damot nyo naman. Huwag naman ganun. Diba? Tandaan natin na ang negosyo ay hindi kikita yan kapag wala ang manggagawa na araw-araw nagpapagod. No? Ang tubo ng mga kumpanya ay nanggagaling sa dugo at pawis ng mga manggagawa. Kapag tumigil ang manggagawa sa kanyang trabaho, ang kahulugan niyan, titigil din yung inyong tubo. So bakit hindi natin ibigay yung espasyo na kikita kayo, mabubuhay naman kami ng desente? Hindi naman ho siguro mahirap intindihin yon. By the way, again, para masapatan sa debate, edi sa proper hearing po, nakahanda rin naman kami at nakahanda rin naman kaming sumagot kahit sa mga forum na ganito, para once and for all, maliwanagan yung ating mga manggagawa at mga kababayan. Naniniwala po kami na yung laban para sa wage increase ay hindi lang laban po ng mga manggagawa, laban po ito ng buong mamamayan. Kaya nananawagan din kami ng suporta sa lahat ng mga manggagawa, even yung informal sector. May translation po kasi ito sa inyo, sa ating lahat. Kaya suportahan po natin yung panawagan para sa dagdag na sahod. May sinabi din dito, sa hearing ba kayo? Inimbita ba kayong tatlo sa hearing ng Senado? Inimbita kayo? May sinabi din ng ECO dito last week. Sabi niya, marami daw farmers and fisher folk and others na hindi kasama sa tinatawag na minimum wage na umaangal daw, na nagko-complain. Anong reaction ninyo na, kasi ang sinabi na kanina ni Mr. Sunny Africa in passing kanina sa position niya na hindi totoo na konti lang ang minimum wage earner. Pero sabi ng ECOP, konti lang daw, actually minority lang daw ang may minimum wage. Karamihan daw ng 50 plus million or how many million workers in the Philippines hindi covered by the 100 peso increase. Sila daw will suffer the inflationary effect. Pwede bang i-clarify ninyo, tama ba to or hindi? Or ano ang stand niyo tungkol dyan na marami daw sa mga nagtatrabaho sa Pilipinas hindi sakop ng minimum wage. So, yun 100 peso increase, konti lang makikinabang pero bad for the economy daw, sabi ni ECOP President last week. Una-una, yun nga walang logic ang argumento na yun. Na porke konti makikinabang, wag na ibigay. Kahit konti makikinabang directly at kakayanin ibigay dapat. So siguro ang clarification dito, sa huling datos sa kuha namin for buong 2023, may 48 million na employed na Pilipino.
Totoo, malaking bahagi dyan, informal. Doon sa 48 million na employed na yan, 20 million ay mga self-employed. Mga dumidiskarte lamang, nasa bangketa, nasa Shopee, whatever. May 4.5 million halos nasa gobyerno. Kung doon sa mga private establishments, technically 24 million. Ang problema, doon sa mga nasa private establishments, 24 million, more or less, tansya namin, 15 million na informal. Informal, ibig sabihin, private establishments sa Horan, kaso, dahil informal, hindi monitored ng DOLE, hindi nabibigyan ng minimum wage, walang documentation, walang benepisyo, etc. So, technically, tama naman ang sinasabi ng ECOP na maliit na bahagi lamang ng workforce natin ay covered ng wage law. Sa aming pagkatansya, roughly 8.5 million lamang ang nagtatrabaho sa formal establishments out of yung buong 48 million na employed sa Pilipinas. Ngayon, doon sa 8.4 million na yan, totoo naman, minority siya compared to total employed. Pero, kailangan i-DN. Ano ba kung konti sila? Kung kakayanin tulungan yung kaunti dyan, dapat tulungan. Second point ka namin, kahit na yung malit na tulong na bibigay sa malit na bahagi na yan, actually makikinabang nga, tulad na napakita ni Jerome, yung ibang nasa komunidad. Kasi hindi tulad ng negosyante na kung may tubo, iipon niya yan, o baka ibigay sa stock dividend or whatever, tapos ipanga-abroad. Kung ibigay mo yung kalintulad na halaga sa manggagawa, dahil ang baba ng kita nila, gagastusin nila lahat yan. Ang gagastusin nila lahat sa lokal na komunidad, dito sa Pilipinas. So yung 7% na yan, across the board, 100 peso na wage hike, bibigyan sa manggagawa, gagastusin yan, 100% yung gagastusin sa lokal na ekonomiya. So udyok yon sa ekonomiya, tulong sa kanilang komunidad, syempre, kaunting ginhawa sa kanilang mga pamilya. So ano yan, sa amin yung ganong klase mga argumento na, konti lang matutulungan dyan, that's beside the point. Kung may matutulungan at kakayanin tulungan, dapat tulungan. So, very interesting. Ang sabi ni Mr. Africa, actually, kahit na konting tulong, it will also help the economy. So, tama ba sa sinabi niyo, Mr. Africa, kung konti lang naman pala ang maapektuhan ng minimum wage increase, edi hindi siya inflationary ang effect. Kasi hindi naman lahat. Tama ba yan? Hindi ko alam ha. Sa amin yun ang pinakamahalagang punto eh. Itong katiting na 100 peso, across the board natin sabihin natin na wage hike, 7% lamang siya ng tubo. So napakadali dapat sa mga negosyante na halimbawa sa nakarang 4 na taon, may 500 billion pesos na in terms of tax breaks dahil sa CREATE. May nakasarap ang CREATE more na dadagdagan pa yung tubo nila. On top of yan, ng ilang dekada na hindi nila pinapasang dagdag na sahod sa manggagawa. Kaya lumalaki tubo ng mga kumpanya all these years since 1989 kasi yung productivity ng manggagawa, binubusan nila as tubo, binabarat yung manggagawa, naiipon siya. So dapat tignan natin, may historical context siya, mahigit 3 dekada na hindi binibigay sa mga gawin na trabaho nila. Yung gobyerno may dagdag na suporta sa subsidio in terms of the mga tax breaks na binibigay apart from any other subsidies nila. Ang hinihingi ngayon na 100 pesos, napakalit na bahagi lamang ng kasalukuyang tubo. Hindi siya maging inflationary kung hindi ipasa sa consumer. So sinasabi ng mga ito palagi, corporate social responsibility, mga ganyan. Ang inyong corporate social responsibility ay sa inyong manggagawa na bahagi ng tinabaho nila ibalik sa kanila. Ang inyong corporate social responsibility, wag idagdag yung dagdag na sahod na yan sa presyo ng bilihin para hindi maging inflationary para sa consumer. At doon mahalaga yung pagpasok ng legislated wage hike. Kung pagkatapos ng ilang dekada ng regionalization, hindi kinakaya ng regional wage boards magbigay ng dagdag na sahod because sa kinikilingan yung mga employer, itong pagkakataon, through legislation, through more direct intervention, ang panigan ng gobyerno, yung mga manggagawa, hindi yung tubo ng mga kumpanya. So, sa amin, fully in support kami sa legislative wage hike. At also, syempre, mas malayong tanaw namin, dapat bugin na yung regional wage boards. Kasi regionalization, yan ang tanging dahilan kung bakit kailangan namin ulit-ulitin. Mas mababa ang halaga ng sahod ngayon in 16 out of 17 regions compared to 1989. Dahil sa regional wage boards yan. At yung pinakamalit na dagdag dyan sa NCR, hindi pa 1%. 0.7%. Pag lumabas yung datos for February inflation, ma-wipe out na yan. Garantisado. Katapusan ng Pebrero, ang sahod across all regions ay mas maliit kaysa halaga niya noong 1989. Yan lamang solidong batayan yan para magbigay ng dagdag na sahod. Dagdag pa natin nga yung usapin nga ng tuloy-tuloy na paglaki ng tubo ng mga kumpanya. Even after the pandemic, tuloy-tuloy na pagyaman ng mga oligarchs natin. Even after the pandemic, ang daming pagkukunan na actually ang pagbayad ng dagdag na sahod na yan. Thank you.